Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Ang Pamilya Muna Bago kay Jesus Christ. So itong story, real life situation to na encounter ko sa isang padre ng pamilya na pili niya gawin ang responsibility niya, alagaan ang pamilya niya bago gawin ang kalooban ng Diyos para makapasok sa langit. So, sa Bible, basahin nyo Matthew chapter 22, verse 1 through 14. Ito yung mga believer na bigay ng tagalingkod ni Jesus Christ ang gospel of salvation para makapasok sa langit. Pero, na-reject nila ang gospel. Kasi gusto nila gawin ang kalooban nila. Ayaw nila magsisi sa lahat ng kasalanan nila. So, itong tao na encounter ko, gusto niya maging yung duty niya ng padre ng pamilya niya. And yun ang heavy burden na he's taking. Para akala niya kalooban ng Diyos yun. Akala niya tama yun. Pero false doctrine yun. Bakit? Kasi tandaan nyo, lahat tayo na gawa ni Father God, babae, lalaki, bata, pantay-pantay tayo. Wala yung mas magaling sa atin, mas merong leader sa atin. Pantay tayo sa mata ng Diyos. Na yun, when naisip natin, ay, ito yung tatay ko or asawa ko, padre ng pamilya, na yung duty nila, naisip na duty nila, is a heavy burden na kailangan nila i-bit-bit sa buhay nila. At alam nyo, when, kanmari, yung padre ng pamilyang tatay, okay? Tumanda na siya, malapit na siya mamatay, nasa deathbed na siya. Tapos ay isip niya, kita niya lahat ng buhay niya, ay, ang dami ko nagawang para sa pamilya ko, pero wala sa Diyos. Hindi ko nagawa ang kalooban ng Diyos. Hindi ako nasisi sa mga kasalanan ko. Wala akong time. Kasi nagawa ko ang lahat ng gusto ng anak ko, misis ko, pamilya ko. Ikita mo, ang daming oras, daming years na sayangan kasi gusto mo gawin ang kalooban ng pamilya mo. Akala mo tama yun. Pero when mamatay ka, sasabihin ni Jesus Christ, hindi niya kilala ka. Sabihin mo, Lord, nagawa ko ang tama. Naalaga ko ang pamilya ko, ang misis ko, anak ko. O okay sila. Napunta ako parati sa simbahan. Hingi akong patawad. And sabi o Jesus Christ, pero na-reject mo ang mensahe ko para mawala ang burden ng maging padre ng pamilya. Hindi ko nagbigay sa iyo yung responsibility. Nabigay yan sa mga taong gustong kontrolin ka. Kita mo, when nagawa mo itong duty ng ikaw ang leader ng pamilya mo, wala kang oras magsisi sa mga kasalanan mo, wala kang oras alamin ang kalooban ng Diyos, at wala kang oras gawin ang kalooban ng Diyos. Tapos sasabihin mo kay Jesus Christ, gusto mo pumasok sa langit? Ma-reject ka. Katulad mo na reject mo ang mensahe niya. So, last na ba to? Hindi na sila papasok sa langit kasi na-reject nilang gospel? Hindi. Meron pa rin silang chance. And yung chance, mahirap pa kung buhay. Ang dadaanan sila lahat ang daming pagsubok, financial, emotional, spiritual, mental, physical.
nakakasakit sila, lahat ng pamilya nila pwedeng makasakit. Kasi due to their pride, ayaw nila magkumbaba, ayaw nila magsisi. Damay ang pamilya nila, hindi lang sila. Pero kung ayaw nila pa rin magsisi, pupunta sila sa impyerno. Forever yan. So, anong choice mo? Gusto mong pumasok sa langit? Magsisi ka. Gawin mo ang kalooban ng Diyos. Pero kung gusto mong gawin ang kalooban mo at i-please ang lahat ng tao, pupunta ka sa impyerno kasi hindi ka kilala ni Jesus Christ. Kasi hindi mo nagawa ang kalooban ng tatay niya sa langit. So warning lang to. This is the end of the message. May Jesus Christ bless you.